ang manggagalaiti. Sure, ang ating letter sender ngayon, for sure marami sa atin yung manggagalaiti sa pagbigay ng payo para sa kanya ha. Marami ang maiinis, matutuwa, hindi ko na maintindihan, hindi dahil sa kanya ang punteriya ng galit Kung hindi, dun sa partner. Naku po. Kaya ihanda mo na ang iyong braso at tubig. Kaya ka-vibes, baso ng tubig ha. Dahil kailangan mo yan if ever na mainis ka, high bloodin ka or what so, mag-ready ka na ka-vibes. Bakit nga ba marami pa rin sa atin ang matinding magmahal? Kahit hirap na, yung bang kahit harap-harapan, niloloko ka na ng taong mahal mo, patuloy mo pa rin siyang minamahal, patuloy ka pa rin kumakapit. Kahit na pinapamuka na sa'yo na ayaw na niya, ay pilit mo pa rin itong pinaglalaban, diba? Naka-experience ka na ba ng ganyan ka-vibes? Yung bang nagkaroon ka na ba ng relasyon na ayaw mong bimitaw kasi naniniwala ka na pwede pa magbago, naniniwala ka na may chance pa? Or the other way around, ayaw kang pakawalan kasi kahit sinabi mo na sa kanya na ayaw mo na, masasabi mo bang true love kapag nagpapakamartir ka na sa isang relasyon? Nagpapakamartir ka na sa isang tao, ka-vibes? Feeling ko hindi kasi kung true love, hindi ka dapat magpakamartir dahil ibibigay naman at ipapakita sa iyo yun Hindi na kailangan pa ng sandamakmak na nakatayong rebulto para lang iparamdam sa taong yon na mahal mo siya, na totoo ka sa kanya, 'di ba? Pero bakit nga ba may mga taong napakahaba ng pasensya? Isa na ako doon, Chos. Ikaw baka vibes, mahaba pa pasensya mo? Oo, yung mga taong kinakaya magtiis kahit na nahihirapan, magtiis sa isang mahirap na sitwasyon na kadalasan sa relasyon or sa family, 'di ba? And sabi nga ng mga eksperto, walang isang sagot dito dahil ito ay nakadepende sa damdamin at personal limitations. Ayan, at nakahanda or kahandaan na harapin ang sakit sa hirap or hirap na dinadala ng isang sitwasyon. May ilan sa mga kaya magtiis, lulukin yung pain, 'di ba? Kaya hindi nagrereklamo, hindi sumusuko. Sila raw yung mga taong matatag sa hamon ng buhay. O, ikaw ba ka-vibes, nasabi mo ba yan? Na matatag ka sa hamon ng buhay? Yung mga tao na ginagawang inspirasyon ng kanilang pangarap. Na kumapit pa kahit nahihirapan na. Sabi nga, kapit lang, may pag-asa ba mga taong matindi kong magmahal? Dahil kung gaano ro kalaki ang iyong pagmamahal, ka-vibes, ay mas matagal mo kayang magtiis. O, 'di ba? Sa tingin mo ba isa ka diyan ka vibes yung kaya magtiis in the name of love? Pero papaano kung niloloko ka na? Anong gagawin mo? Hanggang kailan mo kaya magtiis? Hanggang sa mawala na yung pagmamahal mo? 'Di ba? Love ba talaga ang palaging rason ng ilang tao na nagpapakamartir sa relasyon? Ikaw ba sa tingin mo ka-vibes, love pa ba yun? And or may iba pang dahilan, like antayin mo munang magbayad siya ng utang niya, ganyan. But kidding aside ha, maliban sa mga pagmamahal na for sure ay hangganan rin, ano pa ba ang pwedeng magbigay ng reason to hold on kahit emotionally damaged ka na? Any situation ka vibes, whether magjowa pa lang kayo or mag-asawa, kapag hindi ka tanggap, may namamagitan sa inyong relasyon, ano ang pwede mong kapitan para magtiis at sikmurain ang inyong pagsasama kahit hirap ka na? Kung sa iyo kaya nangyari ang kinalalagyan ng ating letter center for today, ako na si Rico, magtitiis ka pa rin ba, ka-vibes? Abangan at pakinggan po ang ating letter for today na babasahin ko na po in just a short while, and listen carefully. Ayan na, para mahulaan mo kung ano din ang title ng ating kwento for today. Malay mo, ikaw na manalo na 500 pesos, diba, ka-vibes? Kaya naman, ka-vibes, syempre, samahan niyo po ako and welcome dito sa Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G, all the way hanggang 3:00 po tayo. Problema mo, poproblemahin ko. Poproblemahin natin, ka-vibes. Kaya walang bibitiw ha. Hello po sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live at syempre sa kanilang mga radio. Thank you so much, ka-vibes. Kapit lang, ka-vibes. At syempre tuloy lamang po ang ating tugtugan. Dito lang yan sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. O kung bakit o kung kahit na minsan ay sobra-sobra na tayong nasasaktan. Kasi sinasabi natin doon sa taong yun, paano Cathy G? She's my everything. He's my everything. You are my everything.
Ka-vibes, ikaw ba? Sino ba ang nasabihan mo niyan? You are my everything, kaya ganito ko nagtitiis kahit nahihirapan. 'Di ba? 12:54 po ang oras natin and you're still with me. Ayan, sa Love Me, Kathy G. Kaya mo bang sikmurain ang mga hindi katanggap-tanggap sa pagitan ninyong mag-asawa? 'Di ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? May mga rason kung bakit nag-i-stay sa relasyon kahit wala na si love, si partner sa'yo, kahit wala nang nararamdaman or wala na yung pagmamahal, 'di ba? Kung minsan kasi, minsan nagtatanong tayo, bakit ba? Bakit nandyan ka pa rin sa relasyon na yan na parang ikaw na lang yung nagmamahal, ikaw na lang yung nagbibigay. And number one dyan, yung takot sa pag-iisa. Of course, sino ba naman ang gusto na mag-isa habang buhay, di ba? Everybody wants to have someone beside him or her. Kaya naman kahit nahihirapan, nagtitiis. Ayaw mag-isa, takot mag-isa. And of course, yung pag-asa na babalik yung pagmamahal. Eto maraming ganito na kaya nagtitiis kasi hoping na baka mamaya magbago naman yung isip, Kathy G. Baka naman na mahalin niya rin ako pag nagtiis ako, pag nakita niya na nagtitiis ako para sa kanya. Or, syempre, isa pa rin dyan, yung may mga anak, lalo na sa magkarelasyon, sa mag-asawa particularly, di ba, kapag kuminsan, kaya ka nag-hold dun sa relationship, it's not because of yung partner mo, but because of the kids, di ba? Sila na lang yung nagpapahold sa'yo, kaya kahit hirap ka, sige, nandito yung anak ko may mga anak ako at mahal ko sila, ayan. And of course, yung komportabling sitwasyon, you're comfortable with the situation, kaya kahit na medyo hirap ka sa bagay-bagay, doon ka komportable, nahihirapan ako, komportable ko dito, Kathy G. Siya pa rin yung taong gusto ko makasama, di ba? Kahit na okay lang, tiis pa rin ako. Yung ganon, takot sa pagbabago, na baka mamaya, kapag nagkaroon ng changes sa relationship, hindi mag-work. And of course, yung pressure, of course, with the family, and yung pag-ibig pa rin sa kabila ng lahat, you still love the person. And of course, yung pagkakaroon ng utang na loob dun sa commitment mo kung bakit nag-i-stay ka pa rin. Because, di ba kung minsan na utang na loob ko tong buhay ko sa kanya, kung bakit ako nandito ngayon or bakit naging kami, it's because of him, because of her. That's why nag-i-stay ako kahit hirap ako, Kathy G. And of course, one thing more, this one is coming from, pretty boy ha. Sabi niya, pinanindigan ayaw lang kasi mawasak ang family. Oh, 'di ba? Oh, totoo, may mga ganun, 'di ba? Na alam mo yung paninindigan na lang nila kung minsan kahit nasasaktan na sila because of the family nga. Ito nga yung kanina, yung isa dun sa rason is yung mga anak because of the kids. So, sayang may mga pamilya may mga anak na pwedeng sila yung magsisilbing inspirasyon ko na lang kahit na nasasaktan ako. Ay, ang sakit, diba? Ang sakit ng mga ganon. But anyways, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story. Maya-maya lang, just a short while, babasahin ko na po ang story po ni Rick. Ano nga ba ang problema ni Rick? Nako, sabi ko nga po kanina sa inyo, kapit lang, mag-prepare na ng isang baso ng tubig. I-ready nyo na yan dahil, nako, mukhang maraming kukunot ang noo, maraming maiinis, marami na naman na magagalit. At hihinga ng malalim, ka-vibes. Ayan. Siyempre, mga ka-vibes din po natin na nakikinig dyan po sa 102.3 Baguio. Hello po sa inyo dyan. And of course, sa 97.5 Jensen. Thank you so much sa pakikinig nyo. Ganun din sa 102.3 Bacolod. Sama-sama po tayo. Payuhan po natin ang ating letter sender maya-maya lang na si Rick, nababasahin ko na po. Sabi nga nila, Kathy G, ano bang gagawin ko? Na-in-love lang naman ako dun sa taong yon at paulit-ulit na mai-in love sa kanya. I just fall in love again. Abangan niyo po ang letter ni Rick. Dear Kathy G,
Rick. Ang gusto kang suguri ng mga kalalakihan at sasabihin sa'yo, Rick, ano nangyari? Bakit hindi mo itayo ang bandila nating mga kalalakihan? Alam mo yon, I feel the pain of Rick. Ibang klase. Ibang klase ka, Rick, ha? To the highest level ang pagiging martir mo. Imagine that. Willing ka magtiis, alang-alang syempre, of course naman, sino ba namang magulang ang gustong masira ang imahe nila sa kanilang mga anak? Sino ba namang magulang ang gugustuhin na masira ang kanilang pamilya? Of course not, 'di ba? Pero yung parang gusto mo na magpatayo, hindi lang basta rebulto, kung hindi konkretong rebulto ang itatayo sa'yo, nako, ibang klase, ha? Pero yun na nga tao lang 'di ba? Na parang nauupos din ako, Kathy G, hindi ko na alam, tama pa ba yung pinagagawa ko? Boys, sabi ng mga boys, mapapareact ang mga kalalakihan nito sa iyo. Sigurado ko, gising-gising, ano ba dapat gawin? Tama pa ba yung ginagawa ni Rick? Tama pa ba na pagtitiis na sobra-sobra? Tama pa ba na tanggapin niya na yung asawa niya may kasiping na iba at merong kinikitang iba? Okay lang, Kathy G. Parang this one is kabaliktaran, 'di ba? Ang pagkakaalam natin, yung mga kababaihan, yung parang inaalaw na lang yung asawa nila basta umuwi sa akin. And this time around, ang kalalakihan, ang para sabihin niya na okay lang, Kathy G, basta umuwi sa aming mag-ama yung aking asawa. Ang sakit para sa isang lalaki na ganon. But anyways, ano ba ang dapat niyang gawin? Kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating sender na si Rick, ano pong gagawin nyo? Tulungan po natin siya, 0916-563-1777, or i-post nyo po sa aming Facebook Live, ayan, or sa Facebook page po namin, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Ang sakit lang isipin na may ganyan na pangyayari sa mag-asawa sa loob ng isang kasal na, alam mo yun, na mga tao. Pero 'di ba, hindi naman natin maiwasan, marami namang nangyayari talagang ganyan. But then kapag mahal mo nga, gagawin mong lahat, titiisin mo ang lahat, and finally you'll say, I'll never gonna say goodbye, Kathy G, no matter what. Mag-hold on pa rin ako sa relasyon namin ng aking asawa. Payuhan po natin si Rick. Ang hirap hanapin. Kaya nga, kahit na nahihirapan ako at nasasaktan sa mga pinagagawa mo, still, nag-hold ako. 1:56 pong oras natin and you're still listening to Love Me, Kathy G. Napakinggan niyo po ang ating story na binasa ngayon coming from Rick. Napakasakit isipin na si Rick po ay nagtitiis. Si Rick po ay nagtitiis para lang magstay sa kanilang relasyon, sa kanilang magstay sa kanyang asawa kahit na hindi na siya pinapansin nito. Kahit na wala na yung love ng asawa niya sa kanya. 'Di ba? Dahil alang-alang sa kanilang pamilya, alang-alang dun sa kanilang anak. Na ayaw niyang lumaki na walang magulang, ayaw niyang lumaki na walang kinikilalang ina. 'Di ba? Paano nga bang gagawin kapag kayo ay nasa sitwasyon ng ating sender na si Rick, 'di ba? Dito kasi sa story ni Rick, una siyang nagloko Una siyang gumawa ng hindi maganda, kaya yung asawa niya ay nagtiis until such time na yung asawa niya hindi na nakinaya, na puno na, gumante. Yun nangyari, gantihan na nangyari. O ngayon, ito namang si Rick ngayon ang nagtitiis na. Gagawin ko ang lahat, Kathy G, sige, natiisin ko dahil nga kasalanan ko rin naman Ako naman yung unang nagkasala Pero parang sobra-sobra naman yung ginawang paghihiganti ng asawa mo sa'yo. Talagang to the extent na nawala na yung love doon. Kaya mo bang sikmurain pa ang hindi katanggap-tanggap sa pagitan ninyong mag-asawa ka-vibes? Sabi po ni Engineer Tadeo, sabi niya from text line, Kathy G, ang pagtitiis na dinaranas mo ngayon, Rick, ay katulad ng pagpasa ng Diyos sa krus. Sa tingin ko wala nang halaga ang paghihintay mo sa walang tulad na bangkang naputulan ng katig na hindi na pwedeng maglayag. Kaya't umpisahan mo nang mag-move on kasama ng iyong anak. Ang punyal na nakatarak sa inyong puso ay habang buhay na masakit at mahapde, kaya't nararapat mong bunutin ng sa gayon, ang sugat ay dahan-dahan ng maghilom. Sabi ng Diyos, kapag may isinarang pintuan sa isang tao, may 8 akong bubuksan para sa iyo. Tanging Diyos lamang ang iyong sandigan at paghugutan ng lakas, hindi pa huli ang lahat, manalig ka lang. Thank you so much, Engineer Tadeusz Conti. Napakalalim po nun, and amen to that. And this one is coming from Facebook Live. Sabi ni Miss Altesa Sino Cruz, Kathy G, karamihan sa mga ganyang relasyon, babaeng nagsasakripisyo. Hanga ako sa sender hindi niya nabinitawan ang asawa niya. Tinanggap niya lahat ng pagtitiis.
wag mawala lang ang asawa niya. Kung ako sa'yo, palayain mo na yung sarili mo. Pagtuunan mo na lang ng panahon ng ang anak mo, ay pagdasal mo na lang na sana darating ang araw, bumalik siya sa inyo ng inyong anak. Well, yun naman talaga ang pinapangarap nitong si Rick, diba? Mag-move on ka na para matahimik na ang iyong isipan. Pero ang hirap, no? Actually, it's easy for us to say na mag-move on ka na, let go mo na, ganyan. Pero diba, dun sa taong nandun sa sitwasyon na yun, ang hirap tanggapin, no, Kathy G? Hindi basta-basta dahil mahal ko yung tao pero paano nga ba ang gagawin ko? Nahihirapan na po ako. Ayan. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. Arlene Aspira sa Kitanya. Hello to you. Good afternoon and happy Friday. And also to Shell Troyo. Afternoon. I wish po na sana maging maayos po ang lahat. Ayan. Tel Panloloko. Also with Evangeline Sabanal. Sana po mas maging matatag kayo para sa anak mo. Yun lang, di ba? Ang hirap. Hingang malalim. At doon sa mga hinablad, inom po ng water. Hello, Miss Mary Dulay. And Hair Shop Salon Makati. Thank you so much for tuning in. Ayan, sa mga staff po dyan sa Hair Shop Salon Makati. Thank you so much. Kier Mondoyo. Hello also to you. And standby, Gloria Kimishano, William Ortel, Jolly B. Silaran, and sa lahat pa po na nagpapadala at patuloy na nagpapadala ng reaksyon at payo for Rick, alam niyo po ba, according po sa CSOM, Assets Biomed Central, bakit ba pumapayag ang iba na may kasalo sa relasyon? Dahil itong asawa po ni Rick payag siya na hindi dun minsan umuuwi sa bahay nila yung kanyang asawa. Okay lang, Kathy G, kasi mahal ko, titiisin ko na lang, payag ako sa ganung setup, wag lang siyang mawala. 'Di ba? So hindi umuuwi, may kahati na itong si Rick dito sa buhay nitong kanyang asawa, but then kasi yung tinatawag na perceived benefits, ayan, yung transaction motives, yung kung tingin nila mas marami yung gains kaysa sa cost. At yung pwedeng, yung pumasok sila sa relasyong hindi exclusive. Ayan, yung social exchange theory ng pag-aaral na sinasabi nga po na meron sila nakukuha. Yun nga, nakukuha niya. Still, nandiyan pa rin yung asawa ko. Hindi pa rin siya nawawala sa akin. Yun. Kaya pumapayag. And also yung attachment styles and fear of full intimacy. Kung bakit din pumapayag na may iba. At least hindi exclusive. Oo, pwede. Avoidant attachment sinasabi nga nila yung low commitment setups na pwede na at least hindi 100% na pwede rin akong gumawa nito, Kathy G. Yung mga ganung bagay. 2:01 na po ang oras natin, ka-vibes. And syempre, tuloy pa rin po ang pagpapayo natin kay Rick. And of course, sa mga tugtugan na talaga namang magpapa-inspire sa inyo ngayong pong araw ng Biyernes. Habang busy po ang kalsada sa ating mga driver na mga ka-vibes, habang busy po ang mga ka-vibes din po natin sa kanilang mga tahanan and sa kanilang mga opisina at ang ating mga security na nakatutok din ngayon. Hello po sa inyong lahat. Walang bibitiw ka-vibes tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Mahal ko ang aking anak at ang aming pamilya. Pero hanggang saan? Dahil nauupos na rin ako. Hindi ko na alam kung saan pa ako dapat lumugar. Sabi ni Jollibee Silaran, this one is coming from Facebook Live, maulang hapon, Kathy G, saklap ng problem mo. Ayaw mo masira ang pamilya mo pero ayang ka tinitiis ang lahat. Pagpasa Diyos mo na lang ang lahat sa kanila mo na lang ibuhos ang lahat ng nasa sa loob mo. Baka sakaling sila mismo ang magpapakalma sa iyo at bibigyan ng liwanag sa iyong kaisipan at kalooban. Maayos din yan. At buo mo pa rin itong tanggapin kahit may lamat na ang lahat. Saying hello sa Dagupan City, lalo na po sa Barangay Bunuan, Binloc, America Street. Wow, very important, America Street. Thank you, Jollibee Silaran. William Ortel says, Kathy G, ko ako po, if may asawa ko, syempre pagbabasihan ko muna totoo ba o hindi yung bagay sa aming mag-asawa. Sa sender Rick, maging matatag ka lang at magdasal sa may kapal na malagpasan mo ang bawat pagsubok na yan. Again, ka-vibes, kaya mo bang sikmurain ang mga hindi katanggap-tanggap sa pagitan ninyong mag-asawa? Alam niyo, meron pa po yung mga, di ba, ito nga pong asawa rin ni Rick ay hindi lang basta may iba, di ba? Dun sa setup nila na may kasalo sa relasyon. Ikaw ba, okay ka ba dun? May kasalo ka sa relasyon ninyo ng asawa mo? Merong iba na namamagitan sa inyo? Meron pang isa dyan yung tinatawag na bakit pumapayag iba na may kasalo sa relasyon? Dahil yung intermittent reinforcement na tinatawag. Kapag kapalit ay time, affection, and gifts, o yung mga regalo, dumarating ng pabigla-bigla, nagiging addictive na yung pattern. And yun nga po, yung behavior and partial schedules, ayun na ang nangyayari. Kaya,
okay lang para dito kay Rick. And of course, nandyan din yung low perceived alternatives and structural cultural pressures. Ayan na kung bakit nga po pumapayag kahit mahirap, kahit may iba. Mary Dulay, Ma'am Cathy, meron po akong kilala, 2 asawa niya. Yung babae, ang original po, nasa abroad. Pag umaalis, dumating, alis agad yung kabit at meron din po palang lalaki na ganyan. Oo, hindi lang naman sa babae nangyayari to. Even sa mga kalalakihan, nangyayari din ang ganyan. Hello, Psyche Jane Raidan and Bernard Laurejas. Cathy G, pakisabi thank you sa paghatid sa amin kahapon sa school ng anak kong si Aina. Sa brother-in-law niya, hello din sa twinnie niyang wife niya na si Joanna Lumaino. Ayan. Thank you so much ka-vibes. At syempre sa inyo pa rin pong reaksyon at payo for Rick. Again, 0916-563-1777 sa mga gusto pong humula at tahabol pa sa ating Guess the Title promo. At pwede kayo manalo ng 500 pesos kapag kayo po ay nauna at tama ang inyong sagot. Tuloy lamang po tayo ka-vibes sa tugtugan dito sa Love Me Cathy G. Dito lang po sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. First broken heart. Ikaw ba ka-vibes? Kailan ba yung first broken heart mo? Oo, diba? Para ka napaflashback bigla habang pinapakinggan mo tong song na to. Coming from Tracy Spencer. Sabi mo, parang kailan nga ba yung first broken heart? Na broken hearted ako. Mga anong age? Mga grade 6? Grade 6? O hindi. Diba? May mga ganun eh. Minsan sobrang bata pa lang na broken-hearted ka na. Noko. But anyways, ka-vibes, ayan, katulad na nga lang po ng ating letter sender na si Rick ay broken-hearted dahil itong kanyang asawa ay nawalan na ng love sa kanya. Pero eto, lumalaban pa rin naman. Cathy G, nagtitiis pa rin. Kasalanan ko naman eh. Ako naman unang nakagawa ng kasalanan eh. Kaya titiisin ko. Gumante yung asawa nitong si Rick sa kanya. At eto, mas malupit. Dahil itong si Rick ay pumayag na meron siyang kahati sa buhay ng kanyang asawa. Imagine that. Ikaw ba, kaya mo ba yan? Kaya mo bang sikmurain ang mga hindi katanggap-tanggap sa pagitan ninyong mag-asawa? Dahil ang hindi katanggap-tanggap dito sa setup nila, okay lang, Cathy G, na meron siyang boyfriend o meron siyang iba. As long as uuwi siya sa amin na mag-ama, pwede na yon, masaya na ako dun. Magtitiis ako hanggat kakayanin ko. Baka pwede pa magbago ang lahat, diba? Pwede pa kaya magbago? Sa sitwasyon at sa narinig yung story ni Rick at ang kanyang asawa, pwede kayang magbago pa. But anyways, maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng kanilang reaksyon, sa mga nag-effort sa pakikinig. Thank you so much ka-vibes sa inyo pong pakikinig sa programang Love Me Cathy G. But of course, dun sa mga nagbigay po ng reaksyon at payo. Alam nyo, masaya ang may buo at kompletong pamilya. Pero kung ang kasiyahan na ito ang makakasira or maskara lang, kung ang kasiyahan na yun ay maskara lang, kung ano ang totoong nasa likod nito, hindi pa rin masasabi na masaya ang pamilya mo. Pwedeng masaktan, pwedeng magtiis, pwedeng umiyak, Rick. Pero yung ibaba ang sarili mo sa pag-hold sa relasyon na kitang-kita na wala ng direksyon, yun ang mali. You know what, given na gusto mong buo ang pamilya mo, pero papaano mo mabubuo yung kalahati ng piece nito ay sira na. At ito yung asawa mo. Wake up, Rick. Diba? Hindi pa uli ang lahat. Huwag mo naman masyadong ibaba yung sarili mo. Okay lang na gusto mong buo ang pamilya mo, pero papaano mo mabubuo yan kung ikaw mismo hindi na masaya? Pinipilit mo na lang ang lahat. Gusto mo ba at tingin mo ba magiging masaya at magiging successful pa ang marriage kung isa na lang ang nagmamahal, kung hindi na masaya at wala ng respeto sa isa't isa? You know what? Loving someone who can't love you back is more lonelier than being alone. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto po mag-share ng kanilang story, mag-email lang po lmtcathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Ba ang sarili mo? Paano? Oo naman, tinapik ko sa likod.